Magandang gabi po sa inyong lahat. Naalala ko, perhaps narinig din niyo ito, na sa isang radio program, every time nasakay po ko ng taxi, may tanong na ganito, ano ang gusto mo maging paglaki mo? Di ba may ganon? Sinong nakaabot sa program na iyon? Siguro yung umabot nun mga 40s above na. 40s above. Yung hindi po umabot, mga bata pa. At may mga taong ang sagot o kabataang ang sagot ay gusto ko pong maging doktor. Bakit? Para makatulong sa kapwa, yung mga may sakit. Gusto ko pong maging engineer. Obviously, alam niyo na kung bakit. Tapos gusto ko pong maging teacher dahil gusto kong makatulong sa mga bata, sa kapwa, para maturuan. Ngunit isa sa mga batang tinanong, ang sagot niya ay kakaiba. Sabi niya, ikaw, anong gusto mo? Sabi niya, gusto ko pong maging kapwa para ako ang tagatanggap ng mga tulong ninyo. Gusto ko pong maging kapwa. At least may pangarap siya, di ba? I am telling you this because ngayong araw, alam ko po na lahat naman tayo ay may pangarap sa buhay. May plano sa buhay. We have dreams in our life. Ako personally, alam nyo, it's never my plan to become a priest. Not even a dream. Hindi ko po pinangarap. Pumasok ako sa seminaryo, yung dahilan lang ay dahil yung mga kaibigan ko nandun sa seminary. At ang kalawang dahilan ay dahil gusto ko lang maglaro ng basketball. Dahil doon everyday daw ay naglalaro. Parang ang pinag-aralan ko yung basketball ay sa mga subjects nung nasa seminaryo ako. At alam po ninyo, sa aming lahat na magkakaibigan, 4 po kami, ako ang natira. Ako po yung nagpari, yung walang planong magpari. Yung iba meron eh. Ako wala. Ako po yung natira na naging pari. That is why I am here in front of you. I am here in front of you. Lahat tayo ay may plano. Lahat ay may pangarap. Tanong po, ewan ko po kung naitatanong ninyo, well, kung may pangarap tayo, may plano. Ewan ko po kung naitatanong ninyo, ano kaya ang plano ng Diyos sa akin? Sino pong nakapagtanong ng gano'n? Pataas ng kamay. 1, 2, 3, 4. At least naitatanong, di ba? Ano kaya ang plano ng Diyos sa akin? Mostly kasi, we make plans and God is never part of it. Gaya ng ginawa ko, di ko naman pangarap maging pari eh. Di ba? Wala doon ang Diyos. Di ko pangarap eh. We make plans and God is never part of it. Or, we make plans and last option lang ang Diyos. Sa ating unang pagbasa ngayon, sabi ng Panginoon kay Ahaz sa first reading, ask God for a sign. Inutusan siya. Talagang si Ahaz, Dahil hindi niya sinunod ang Diyos. Mayroon siyang sariling plano. Ganun po ang tawag natin, di ba? Pag may plano tayo, isang buong grupo, tapos biglang iniwan tayo. Anong tawag natin? Ahaz. Dito pala yung nagsimula. Sa first reading, Ahaz. May sariling plano. Sarili. And today, the Lord would like to teach us through Saint Joseph. Like you and me, si Saint Joseph po ay may mga pangarap sa buhay. Siguro, a beautiful family, simpleng buhay, may trabaho, ganon. Sa ating pagbasa ngayon, siguro yung pangarap ni San Jose magkaroon ng beautiful family ay biglang gumuho
Nung malaman niyang buntis si Maria at hindi siya ang ama, di ba? Gumuho ang pangarap ni San Jose. Sa mga ganitong sitwasyon, ano kaya ang dapat nating gawin? Dito may tinuturo sa atin si San Jose. Ano kaya ang dapat nating gawin? At alam ko po na tayo minsan ay nalalagay sa ganitong sitwasyon. Yung tipong wala kang mapagsabihan. Sekreto. Hindi pwedeng sabihin sa iba. Yung problemang parang sa sarili nating lamang. What are we to do? Tinuturuan po tayo ng 3 bagay ni San Jose ngayon. Parang kanta lang eh. Ano itong 3 ito? Stop, look, and listen. Stop, look, and listen. Ano pong ibig sabihin ko? Pag sinasabi pong stop, ibig pong sabihin, rest. Pag nalalagay tayo sa ganitong sitwasyon, alam kong pagod na pagod tayo. Rest, sabi ni St. Joseph. Or, pray better. Pray. Pag pagod ka, normally, natutulog tayo, di ba, pag pagod? Or, nauupo. Sabi nung isang pari sa amin, pag may problema ka, kneel down. Kneel down. Magdasal. Magdasal. At yan po ang kahulugan pag sinasabing stop. Pag litong-lito tayo, pag gulong-gulo tayo, stop. Si San Jose hindi lang huminto, natulog pa. Diba? Natulog pa. Natulog pa siya. Pangalawa, look. Ibig pong sabihin ng look is, tingnan ng mainam ang problema. Suriin ng mabuti ang problema. Ano kayang magandang gawin? Mabuting gawin. Pag nilayan ng maayos, don't decide. Diba? Normally, pag may problema tayo, may mga taong desisyon. Pero St. Joseph is telling us today, don't decide immediately. Don't decide immediately. At pangatlo, listen. Don't decide immediately. Pakinggan po ang plano ng Diyos. Sabi ni San Jose, pakinggan ang plano ng Diyos at hindi lang bastang pakinggan. Sabi ni San Jose, respond with a yes, silently. Diba? Respond with a yes, silently sa ating Panginoon. This 4th Sunday, God would like to tell all of us that He has plans for us. May plano po ang Diyos para sa atin. At ano ang plano ng Diyos para sa atin? Na ikaw at ako, tayo, ay mailigtas niya. Na ikaw at ako, tayong lahat, ay mailigtas niya. As God presents His plans to all of us, St. Joseph is telling us to accept it with a yes, silently. Sabi nga po sa Salmo, let the Lord enter. Let the Lord enter.